Hindi na lahat ng gulay ay angkop pa para sa mga nakatatanda. Magandang araw, at ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang tanong na akala ng marami ay may simpleng sagot lang. Lahat ba ng gulay ay mabuti para sa kalusugan? Totoo, mula pagkabata sinasabihan tayo ng kumain ka ng gulay para lumakas. Pero habang tumatanda, nagbabago rin ang ating katawan, metabolismo at mga organs, at hindi na lahat ng gulay ay kayang kayanin ng ating sistema. Sa video na ito, malalaman ninyo kung alin ang 5 gulay na dapat iwasan ng mga seniors at alin naman ang 5 gulay na parang gamot sa katawan. Kaya manatili hanggang dulo, baka isa sa paborito mong gulay, kaya palang tahimik na kalaban ng kalusugan mo. Mga ka-health, habang bata pa tayo, halos lahat ng gulay ay kayang-kaya ng ating katawan. Malakas pa ang metabolism, mabilis matunaw ang pagkain, at matatag ang liver at kidneys sa pag-filter ng mga sustansya at toxins. Pero kapag umabot na tayo sa edad na 60 pataas, nagsisimula nang bumagal ang lahat ng prosesong ito. Una, humihina ang metabolism. Kaya ang mga pagkaing dati ay madaling tunawin. Ngayon ay nagdudulot na ng kabag, hangin, o pananakit ng tiyan. Ikalawa, bumababa ang kidney at liver function. Ibig sabihin, hindi na ganoon kabilis maalis sa katawan ang mga sobrang oxalates, potassium, at acidity na karaniwang nasa ilang gulay. Ikatlo, nagiging mas sensitibo rin ang blood pressure at blood sugar. May mga gulay na kapag kinain ng sobra, biglang tumataas ang asukal o sodium sa dugo, lalo na kung niluto sa maling paraan. Ikaapat, humihina ang digestive system. Kaya ang mga gulay na sobrang hibla o gas forming ay nagdudulot ng kabag, bloating, at hirap sa pagdumi. Kaya't hindi na sapat ang kasabihang basta gulay, healthy. May mga gulay na superfood para sa kabataan, pero kapag senior ka na, nagiging delikado kung hindi tumutugma sa kondisyon ng iyong katawan. Tandaan, habang nag-iiba ang edad, nag-iiba rin ang pangangailangan ng ating katawan. Ang tamang gulay, tamang dami, at tamang luto. Iyon ang tunay na sikreto sa kalusugan sa pagtanda. Mga ka-health, gusto kong ikwento sa inyo si Lolo Ramon, 62 taong gulang, masigla, at halos araw-araw gulay lang ang ulam. Pinakbet, ginataang gulay, chop suey. Sabi niya, "Doc, puro gulay na nga kinakain ko, pero bakit mataas pa rin ang blood pressure ko? Bakit madalas sumasakit ang tiyan ko?" Nang sinuri ko ang kanyang pagkain, doon ko nakita ang dahilan. Oo, gulay nga, pero karamihan ay talong, kamatis, repolyo at pechay. Mga paboritong putahe ng Pinoy, pero mataas sa oxalates, acidic at gas forming. Dahil humina na ang kidney at tiyan ni Lolo Ramon, hindi na niya kayang iproseso ang mga ito gaya ng dati. Doon ko napagtanto, kahit gulay, pwedeng maging tahimik na kalaban kung hindi ito bagay sa ating edad at kalagayan. 5 gulay na dapat limitahan, lumahan 1, talong mga ka-health, paborito ng marami ang talong. Ginisa, torta o pinakbet, di ba? Pero alam nyo ba na ang talong ay mataas sa oxalates, isang compound na maaaring magdulot ng bato sa bato, kidney stones, kapag mahina na ang kidney function ng isang senior. Bukod pa rito, kabilang ito sa nightshade family, kasama ang kamatis at sili, na maaaring magpalala ng arthritis o pananakit ng kasukasuan sa mga taong may rayuma. Kung namimiss nyo ang lambot at lasa ng talong, pwede ninyo itong palitan ng kalabasa o patola. Parehong malambot, madaling tunawin, at may karagdagang benepisyo pa sa acid at blood pressure. 2. Kamatis. Sino ba ang hindi mahilig sa kamatis? Pampaasim sa sinigang, sausawan, o ginisa. Ngunit tandaan, ang kamatis ay natural na acidic, kaya para sa mga may ulcer, acid reflux,
o hyperacidity, maaari itong magdulot ng heartburn, pananakit ng sikmura, o hirap matulog. Katulad ng talong, kabilang din ito sa nightshade family at may solanin na maaaring mag-trigger ng pananakit ng kasu-kasuan. Sa mga may gout, kahit mababa sa purine ang kamatis, may mga ebidensya na maaari pa rin itong magpasimula ng gout attack sa ilang tao. Kung gusto ninyo ng asim, subukan ang sampalok o kalamansi. Parehong mayaman sa vitamin C pero mas banayad sa tiyan kaysa kamatis. 3. Repolyo. Masarap ang repolyo sa pansit at nilaga, pero may lihim itong dapat alam ng mga senior. Ang repolyo ay may goitrogens, mga compound na nakakaapekto sa thyroid function, lalo na kung may hypothyroidism. Kapag kinakain ng hilaw sa salad halimbawa, mas malakas ang epekto nito at pwedeng magdulot ng pagbagal ng metabolism, pagkapagod, at madaling pagdagdag ng timbang. Bukod pa rito, gas-forming din ito, kaya madalas magdulot ng kabag at bloating. Kung gusto ninyo pa rin ng crunchy veggies, lutuin muna ng maigi ang repolyo o palitan ng lettuce o sayote. Parehong magaan sa tiyan at hindi nakakasagabal sa thyroid. 4. Sitaw, paboritong ulam ng Pinoy, ang sitaw dahil madali at mura. Pero alam nyo ba na ito ay mataas sa insoluble fiber? Kung sobra, nagdudulot ito ng kabag, sakit ng tiyan, at hindi maayos na pagdumi, lalo na kung mahina na ang bituka ng isang senior. Gas-forming din ito, kaya kapag hindi masyadong naluto, nag-iipon ng hangin sa tiyan na nagiging dahilan ng bloating at discomfort. Para sa may IBS o mahina ang digestive system, madalas itong sanhi ng problema. Mas maganda kung palitan ng okra o ampalaya. Parehong madaling tunawin, may benepisyo sa kolesterol at blood sugar, at mas banayad sa tiyan. 5. Pechay. Ang pechay ay staple sa sinigang at ginataan, pero kapamilya ito ng repolyo at broccoli, kaya mataas din sa goitrogens na nakakapagpabagal sa thyroid kung kinakain ng madalas. Bukod pa rito, dahil mataas sa fiber, pwedeng magdulot ng kabag at indigestion sa mga matatanda na mahina ang bituka. Hindi naman kailangang iwasan ng tuluyan. Pwedeng kainin sa katamtamang dami at lutuin ng maigi o palitan ng malunggay o kangkong na mas malambot, mas madaling tunawin at mas nutritious para sa mga senior. Konklusyon, hindi lahat ng gulay ay ligtas sa lahat ng edad. Para sa mga senior, ang pagpili ng maling gulay o maling paraan ng pagluluto ay maaaring makasama sa kalusugan kahit akala mo ay healthy diet. Ang tunay na sikreto ay kilalanin na ang sariling katawan, piliin ang angkop na gulay at palitan ng mas mabubuting option para manatiling malakas at masigla kahit sa pagtanda. Mga ka-health, huwag kayong mag-alala. Hindi lahat ng gulay ay masama para sa mga senior. Ang totoo, napakaraming gulay pa rin ang kayang magpagaling, magpalakas, at magpabata ng katawan kung tama ang pagpili at tamang dami lang ang kinakain. Ang mahalaga ay kilalanin ang katawan mo, kung ano ang tumutugma sa kalusugan mo at kung alin ang dapat iwasan. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga gulay na tunay na superfood para sa matatanda. Mga gulay na simple lang, pero may kapangyarihang palakasin ang buto, puso, at kalamnan. These mga gulay na dapat kainin ng mga nakatatanda. 1. Malunggay, mga ka-health. Kung may gulay na tinaguriang miracle tree, ito na iyon, ang malunggay. Mura, madaling itanim. At halos lahat ng parte nito ay may pakinabang. Dahon, bunga, at buto. Mayaman ito sa calcium at phosphorus na nagpapalakas ng buto at ngipin. Napakahalaga para sa mga senyor na madaling kapitan ng osteoporosis. Bukod dito, may vitamin C at antioxidants din ito na tumutulong sa immune system
at panlaban sa impeksyon. Ayon sa mga pag-aaral, nakatutulong din ang malunggay sa pagpababa ng kolesterol at blood sugar. Kaya mahusay ito sa mga may diabetes o hypertension. Isama ito sa araw-araw, kahit sa tinola o munggo, at mararamdaman ang tunay na lakas ng kalikasan. 2. Kalabasa. Ang kalabasa ay hindi lang pampasarap ng ulam. Ito rin ay super gulay para sa mga senior. Taglay nito ang beta-carotene at vitamin A na nagpapalinaw ng mata at tumutulong maiwasan ang katarata o paglabo ng paningin. Mayaman din ito sa potassium na tumutulong mag-regulate ng blood pressure at sa vitamin C na panlaban sa impeksyon. Ang fiber ng kalabasa ay mabisa rin sa pagtunaw ng pagkain at pagpapanatili ng regular na pagdumi. Kaya kung gusto mong maging malinaw ang mata, maayos ang tiyan, at masigla ang katawan, siguraduhing may kalabasa sa iyong plato. 3. Ampalaya. Alam kong maraming ayaw sa ampalaya dahil sa pait nito. Pero tandaan, mga ka-health, ang pait ay galing. Ang ampalaya ay natural na pampababa ng blood sugar dahil sa compound na charantin. Kaya napakainam para sa mga senior na may type 2 diabetes. Bukod pa rito, mayaman ito sa vitamin C at antioxidants na tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang pamamaga. Ayon sa pag-aaral, nakatutulong din ito sa pagbaba ng kolesterol at kontrol ng timbang dahil mababa sa calories ngunit mataas sa fiber. Isang simpleng gulay pero parang natural na gamot na naghihintay lang sa iyong kusina. 4. Okra. Ang okra ay isa sa mga pinakasimpleng lutuin pero pinakamabisa sa digestion. Mayaman ito sa soluble fiber at natural na mucilage, yung malapot na substance na nakikita kapag nilaga, na tumutulong gawing maayos ang pagdumi at maiwasan ang constipation. Ang fiber nito ay nakatutulong din magbawas ng kolesterol sa katawan habang pinapabagal ang absorption ng asukal, kaya nakatutulong sa blood sugar control. Bukod pa rito, ang kombinasyon ng potassium, fiber, at antioxidants ay tumutulong mapanatiling malusog ang puso. Simple man sa tingin, pero ang okra ay tunay na heart and gut hero ng mga senior. 5. Patola. At syempre, hindi mawawala ang patula, paboritong isama sa misua o sabaw. Ang patula ay may mataas na water content, kaya napakaganda para sa mga senior na madalas nakakalimot uminom ng tubig. Tumutulong itong panatilihing hydrated ang katawan. Mayaman din ito sa potassium na tumutulong ibalanse ang sodium at magpababa ng blood pressure. Bukod pa roon, ang fiber ng patola ay tumutulong sa regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation, habang ang vitamin C ay nagpapalakas ng resistensya. Magaan sa tiyan, mababa sa calories, pero puno ng nutrisyon. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, isama ang patula sa iyong hapag. Konklusyon: malunggay para sa buto at immune system, kalabasa para sa mata at puso, ampalaya at okra para sa asukal at kolesterol, patula para sa hydration at digestion. Ang mga simpleng gulay na ito, kapag isinama sa araw-araw na pagkain, ay sandata laban sa sakit at katandaan. Mga ka-health, ngayong alam na natin na hindi lahat ng gulay ay mabuti para sa lahat, mas madali na nating mapapangalagaan ang ating kalusugan. Tandaan, may dalawang uri ng gulay ang dapat iwasan, gaya ng talong, kamatis, repolyo, sitaw, at pechay. At mitalo ang dapat yakapin, gaya ng malunggay, kalabasa, ampalaya, okra, at patola. Ang sikreto ng mahabang buhay ay hindi sa dami ng gulay na kinakain, kundi sa tamang pagpili at tamang dami. Kapag alam mo kung ano ang bagay sa katawan mo, bawat subo ay nagiging gamot, hindi lason. Kaya mga ka-health, simula ngayon, piliin nating maging matalinong kumain. Isama sa hapag ang mga gulay na nagbibigay lakas,
linaw ng mata at tibay ng puso. At kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang healthy ako sa baba at mag-subscribe para sa iba pang health tips. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na hindi nabibili.